worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Awit, Kabanata 103, talatang 20 at 22. O purihin ninyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. O purihin ninyo siya, kayong lahat na nilalang, sa lahat ng mga dakong naghahari ang may kapal. O aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid, sa lahat ng nakasubaybay sa ating mga FB, sa ating FB Live, sa ating mga tahanan at mga nakikinig, maging sa ating kapaligiran, ang ating pong pag-alaala sa huling 7 wika ng ating Panginoong Hesus. Sa taong ito ay may temang Journey Beyond the Calvary. At ang mga wika ay ang mga sumusunod na tatalakayin sa atin ng ating mga manggagawang laiko ng Iglesia, ang ating diakonesa at ang iyong lingkod. Ang una ay lakbayin ng pagpapatawad, ikalawa ang lakbayin ng kaligtasan, ikatlo ang lakbayin ng pagkalinga, ikaapat ay lakbayin ng pagtawag sa Ama, kalima ang lakbayin ng pagtugon sa pangailangan, ikaanim ang lakbayin ng pagtupad sa misyon, at ang huling wika ay ang lakbayin ng pagtitiwala sa Diyos. Mula sa mga mensaheng ito, sa mga temang ito, ay makapagbulay tayo. Ating italaga ngayon ang ating mga sarili at bigyan ng oras at pansin ang pakikinig ng mga mensahe mula sa mga kataga ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na to na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa mga pagkakataon na binibigyan mo po kami ng kalayaang makapag-aral ng mga salita mo. Sa araw na to, Panginoon, gagawa kami ng mga bagay na tulad ng ginagawa namin sa mga nagdaang taon. Ngunit ngayon, Panginoon, kakaiba sapagkat mayroon po kaming mga problema na kung saan, Panginoon, alam po namin na ito'y kaya naming
mapagtagumpayan. Sa araw na to, patuloy ko pong inilalapit ang aming gawain na ngayon ay gagawin. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga anak mo na kakasangkapanin, na sana, Panginoon, wag yung katauhan nila ang makita nila, kundi ang makita nila ang mensaheng ibinibigay mo sa amin tuwing panahon ng mahal na araw. Panginoon, sa kabila po ng aming problema na virus na to, nananalangin po kami na patuloy na sa pagkakataon na ito ay madama namin ang iyong presensya, na makita namin, Panginoon, na ikaw ay aming Diyos na handang tumulong sa lahat ng mga bagay. Pagpalain mo ang bawat bahagi ng aming palatuntunan. Ikaw po ang manguna, lalong-lalo sa mga anak mo nakakasakapanin. Lahat pong ito'y aming dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. In cold despair, they laid him in the tomb. The body of their master fell. Third morning came as they returned to pray. Light was shining everywhere, but Jesus' body was not there. And as they gazed at an empty grave, the earth around began to shake, and they were so afraid. With voices of angels filled the air, the shouts proclaimed, He is not here. And you could hear them say, Who will call him King of Kings? And who will call him Lord of Lords? Who will call him Prince of Peace? Such a wonderful counselor, mighty God. Who will call him King? Their spirits soared as fear was turned to joy, standing there before their eyes. Jesus clothed in radiant white, and with the voice they'd heard before, he told them, Go and tell the world that I'm alive. They ran as fast as feet could fly. The Lord is risen, was their cry, and you could hear them say, We will call him King of Kings.
Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Narito po tayong muli para sa pag-alaala ng 7 wika na sinambitla ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sa unang wika po, lakbayan ng pagpapatawad. Unang wika, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hinatulan si Jesus ng kamatayan at kaalinsabay nito ang kahilingang palayain si Barabas. Dinala ang Panginoong Hesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador. Muli niyang naranasan ang pagpapahirap ng mga kawal. Sinuotan siya ng balabal na porpora, isinuot sa ulo niya ang isang punong-puno ng tinik, pinaghahampas siya ng tambo sa ulo, pinagluluraan at nilibak. Sa araw na iyon, siya'y inilabas upang tanggapin ang hatol na kamatayan sa krus. Sa Marcos chapter 15 verse 16 to 20, ipinapasan sa kanya ang krus at pagdating sa Golgota o bundok ng bungo, siya ipinako sa krus sa kabila ng lahat ng iyon, nasambit pa rin ang Panginoong Hesus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito ay nagpapakita lamang na ang pagpapatawad ay dapat na igawad sa lahat ng tapat na nagsisisi. Subalit ang tanong, paano ang pagpapatawad ay dapat na igawad sa lahat at ano-ano ang mga dahilan kung bakit ang pagpapatawad ay dapat na makamtan ng lahat. Mula po sa ating batayang talatang ngayong umaga, tingnan natin na isa-isa ang mga dahilan kung bakit ang pagpapatawad ay dapat na igawad sa lahat. Una, ito ang kalooban ng ating Panginoon. Ama, patawarin mo sila. Ang pagtawag ng Ama ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama ay nagpapakita ng kanilang malalim na relasyon sa isa't isa. Habang siya'y nakabayubay sa krus, dama ang matinding hirap at sakit, isang usan ang kahilingan ang ipinarating niya sa kanyang Ama, patawarin mo sila. Mahirap magpatawad, lalo na't ang nagawang kasalanan ay nagdulot ng malaking epekto sa buhay ng nagawa ng pagkakasala. Subalit, malinaw na sa atin ang halimbawang iniwan ng ating Panginoong Hesus na sa kabila ng kanyang kabaitan, paggawa ng mabuti sa mga tao at pagpapagaling ng kanilang karamdaman, nasalit na siya'y gantihan din ng kabutihan. Isang napakabigat na pagkakasala ang ginawa sa kanya ng mga taong kanyang tinulungan ay noong isigaw nilang siya'y ipako sa krus. Ipako si Jesus sa krus. Ang pagpapatawad ay dapat na igawad sa lahat, gaano man kabigat ang nagawang pagkakasala, sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon. Ikalawa po, ito ang palatandaan ng ating Panginoong Hesus. Ng Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Hindi nga pa nila alam ang kanilang ginagawa. Ang sabi ng ilan, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa dahil sa nakapikit sila habang sumisigaw silang ipako sa Jesus sa krus. Ikalawa, hindi nila alam ang kanilang ginagawa sapagkat nahipnotismo sila habang ipinapako si Jesus sa krus. At nang mawala na ang bisa ng hipnotismo, ay nagulat na lamang sila na kapako na pala si Jesus sa krus. Ang totoo, hindi nila talagang alam ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila naunawaan ang dakilang plano ng Diyos sa pagliligtas sa sanlibutan. Sapagkat kung kaalaman lamang ang sanlibutan ang kanilang paiiralin, maaaring mauwi lamang ito sa maling pagpapasya at pagkabigo. Katulad ng nakapagkapako kay Jesus sa isang maling pagpapasya, ang paratangan si Jesus na isang impostor o nagpapanggap ng Mesyas. Ang nakakaunawa lamang ng dakilang plano ng Diyos sa pagliligtas sa sanlibutan ay ang mga taong may pananampalataya at sapat na gulang sa kanilang espiritualidad, buhay espiritual. Mga kapatid, gaano man kabigat ang pagkakasalang nagawa sa atin, matuto tayong magpatawad at humingi rin naman ng patawad sa mga taong nagawa natin ng pagkakasala. Sapagkat ang pagbibigay ng patawad ay pananagumpay ng pag-ibig laban sa paghihiganti, pangingibabaw ng kabutihan sa kasamaan, at pagpapakilala na ang ating Diyos na sinasamba ay Diyos ng pag-ibig. Sa aming huling pong pagtatapos, maaaring magpasa hanggang ngayon, ay nahihirapan tayong humingi ng tawad at magbigay ng patawad.
lalo na kung wala naman tayong nagagawang pagkakasala sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan, ng mga pagkakamali sa atin. Subalit alalahanin natin ang halimbawang ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus na sa kabila ng paghirap at pagkakasala na ginawa sa Kaniya, nasambit pa rin niyang unang wika, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Matuto po tayong magpatawad tulad ng halimbawa ng Panginoon. Matutong magtiwala sa sinuman na lumapit sa Panginoon ng may tapat na pagsisisi at kapatawaran. Muli po, mapagpala po tayo at isang magandang umaga sa bawat isa po sa atin. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Isang magandang hapon sa inyo lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng huling 7 wika ng Panginoong Hesus habang siya ay nakapako sa krus. At tayo po ngayon ay nasa 2nd wika niya at ang paksa po natin ay pagpapatuloy ng lakbayin pagkatapos ng pagtubos. Ngunit bago po tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna po na tayo po sandaling lumukod, tayo po ay dadako sa isang pananalangin. Diyos at Amang makapangyarihan sa lahat, sa hapon ito, Panginoon, ay muli narito kami na nagpapasalamat sa iyo sapagkat sa loob ng halos 1 buwan, kami ay iningatan mo, kami ay inilayo mo sa sakit na dulot ng COVID-19, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, at naniniwala po kami na sa susunod pang mga panahon, ikaw ang lagi nakabantay sa amin. Ikaw ang siyang lulukob sa amin sapagkat kami, Panginoon, ay iyong mga anak at kami, Panginoon, ay sumasampalataya sa iyo bilang isang aming tagapagligtas. At sa hapong ito, Panginoon, pangunahan mo ang aking gagawing pagbibigay ng mensahe ng 2nd wika mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw ang kanilang makita, ang iyong aral, ang kanilang madama, Panginoon, ng sa ganon, Panginoon, ay maging kapakipakinabang ito sa bawat isa sa aming lahat. Ito po ang aking samot na lang sa panganalaman ni Kristo Jesus. Amen. Bago po tayo magpatuloy ay mangyari po magbalik tanaw tayo sa mga kaganapan sa bundok ng Kalbaryo habang ang Panginoong Hesus ay nakapako sa krus. Matapos banggitin ng Panginoong Hesus ang kanyang unang wika doon sa kanyang pagkakapako sa krus, ang mga tao doon nakatayo lamang at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Nila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng mga asin na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulanan niya, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Ang sabi ng marami, life is a journey. Isang uri ng paglalakbay na kailangan mong pagtagumpayan. Ang wika nga sa isang quotation, life is a long journey with problems to solve, lessons to learn, but most of all, experiences to enjoy. Kung isasali natin sa wikang Tagalog, ang sabi po ay, ang buhay ay isang mahabang paglalakbay. May mga problema ang kinakaharap na dapat bigyan ng kalutasan. May mga aralin na dapat matutunan. Ngunit ang pinakamahalaga,
ay may mga karamasang dapat nating ipagpasalamat. At sa bawat lakbayin ay may mga daraanan tayong sitwasyon na kakailanganin natin magdesisyon at gawin ang nararapat upang may sa katuparan natin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa bundok ng Kalbaryo, sa magkabila ni Jesus ay makikita ang dalawang uri ng tao. Pareho ang kanilang sitwasyon, ngunit magkaiba ang kanilang pagtugon sa kanilang kinakaharap na sitwasyon. Naisulat ni Lucas ang pangyayaring ito tungkol sa dalawang magnanakaw upang turuan tayo na mayroong reward o gantimpala sa pagtugon sa lakbaying tungo sa pagkamit ng kaligtasan. Pareho silang kriminal at pareho nilang narinig ang pangungusap ni Jesus. Pero magkaiba ang pagharap nila sa kanilang kalagayan. Ang isa ay gustong makatakas at ang isa naman ay gusto na ang kanyang mga kasalanan ay mapatawad. Ang isa ay tinuya ang Panginoon, ngunit ang isa ay nanampalataya kay Jesus. Patunay po ito na tayo ay may karayaang magdesisyon sa kung ano at paano tayo tutugon sa lakbayng ibinigay sa atin ng Diyos. Tignan po natin ang kwento ng ikalawang wika ni Jesus at paanong ang lakbayin ng kaligtasan ay magbubunga ng katatagan. Una, gawin ang tamang desisyon. Ang pagsisisi ng magnanakaw ay isang kahangahangang desisyon. Pinili niya ang manampalataya kay Jesus. Pinili niya ang tamang gawin noong mga panahong iyon. Makikita natin na bagamat pareho ang kanilang sitwasyon ng kanyang kasamang magnanakaw sa kabilang panig ni Jesus, magkaiba naman ang kanilang reaksyon sa sitwasyon. Makikita natin na magkaibang epekto sa kanila ng krus ni Kristo. Kung yung isang magnanakaw ay nagmatigas hanggang sa huli, siya naman ay nagdesisyon na gawin ang tamang desisyon na magtatakda sa kanyang destinasyon. Nais niyang mapatawad ni Jesus ang kanyang mga kasalanan. Nagpakita siya ng takot kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagsaway sa kasama niyang magnanakaw. At ang pinakamahalaga, ay inamin niyang siya'y makasalanan at karapat-dapat na maparusahan. Ang ating buhay sa mundong ito ay isang paglalakbay tungo sa ating inaasam, ang buhay sa piling ng Panginoon. Marami ang naglalakbay sa mundong ito para lamang sa kanilang mga personal na agenda sa buhay, sa ikalalago ng kanilang pamumuhay, at hindi para sa buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay haharap sa Diyos at hahatulan tayo ayon sa ating mga ginawa. Ito po ay matatagpo natin sa mga Mangangaral, Kapitulo 12, talatang 14. Kaya marapat lamang na tayo bilang mga anak ng Diyos ay magpatuloy sa ating lakbayin anuman ang ating mga kahaharapin. Nagpapatuloy sa lakbayin ayon sa isang awit na may pamagat na find us faithful, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us. The heritage of faithfulness passed on through godly lives. Inaasahan ng ating Panginoon na tayo ay magpapatuloy sa paglalakbay ng may pagtatagumpay. Manatili tayong tapat sa ating pananampalataya at maglingkod ng buong puso para sa kapurihan ng Panginoon. Gawin ang tamang desisyon ngayon. Ikalawa, manampalataya sa pagliligtas ni Jesus. Ang unang magnanakaw ay nagduda sa pagiging Diyos ni Jesus. Ang tanong niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili at pati na rin kami. Sinubok niya ang Panginoon sapagkat ang nais lamang niya ay makatakas at maligtas sa kanyang kasalukuyang sitwasyon.
Ngunit ang isang magnanakaw ay naniwalang si Jesus ay walang kasalanan at hindi dapat maparusahan. Nanampalataya siya at tumawag kay Jesus bilang Panginoon. Alalahanin mo ako. Bagamat si Jesus ay nakapako rin katabi niya, duguan at halos wala ng buhay dahil sa mga pagpapahirap na tinanggap niya. Nakita niya si Jesus sa pinakamahinang bahagi ng buhay nito sa krus. Siya ay naniwalat na nanampalataya pa rin kay Jesus. Siya ay isang makasalanang nakapako sa krus na nanampalataya sa tagapagligtas na nakapako rin sa krus. Nagpakita siya ng pambihirang pananampalataya, sapat na pananampalataya upang sabihin sa kanya ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ikatlo, magtiwala sa pangako ni Jesus. Ang unang Adan, sa pagsungay niya sa Diyos, ay pinalayas mula sa paraiso. Ang huling Adan, si Jesucristo, ay tumingin sa magnanakaw at nagwikang, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Yan ang kanyang biyaya na ipinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sagot sa magnanakaw. Ang Diyos sa kanyang habag ay di binigay sa atin ng di karapat-dapat sa atin ang impyerno. At ang Diyos sa kanyang biyaya ay binibigay sa atin ang di karapat-dapat sa atin ang langit. Tinanggap ng magnanakaw ang katiyakan ng biyaya at habag na ito dahil sa kanyang pananampalataya. Merong katiyakan ng magnanakaw sa mga salita ng Panginoong Hesus na siya ay dadalhin sa paraiso. Ang salitang paraiso ay mula sa isang Persian word na ang kahulugan ay garde o halamanan. Ginamit din ang salita sa 2 Corinto 12:4 at sa Pahayag 2:7 na ang kanyang mga synonyms ay heaven o ang langit. Dito, tiyak na dadalhin ni Jesucristo hindi lamang ang magnanakaw na ito, kundi lahat pa ng mananampalataya sa Kanya. Sa ating pong pagsasabuhay, una po ay habang may buhay, may pag-asa. Maraming sinasabi ang maraming tao na, I am too old for this, or I am too old to try that. O sa ating sarili wika ay matanda na ako para sa mga bagay na yan. Maaaring ito ay totoo sa katawang lupa na habang tayo ay tumatanda, ay may mga bagay tayong hindi na magagawa. Ngunit hindi ang kilalanin ang Panginoong Jesucristo. Habang may buhay, may pag-asa. Habang tumitibok ang puso, ang imbitasyon ng Panginoon ng pagbabalik loob sa Kanya ay nananatili. Gawin natin ang pinakamabuting desisyon para sa ating mga sarili. Gawin din natin ang kasiguruhang ito para sa ating mga mahal sa buhay. Habang sila ay buhay, samantalahin natin sila ay mailapit sa Panginoon. Kalawa, walang pinakamasamang taong hindi kayang iligtas at patawarin ng Panginoon. Totoo po yan. Ganoon siya katapat. Kung itong magnanakaw ay nagsisi sa huling yugto na ng kanyang buhay, gaano man siya kasama sa mata ng lipo ng kanyang ginagalawan, ang pinakamahalaga ay ang iniwang pangako sa kanya ng Panginoon, ang pangako ng pagliligtas. Kung ang magnanakaw ay naligtas, tayo man din ay maaaring maligtas. Kung may naging pag-asa pa para sa kanya, may pag-asa rin para sa akin at para sa iyo. Kung siya ay isinama ng Panginoon sa paraiso, tayo man ay isasama niya. Kung tapat tayo magsisisi, patatawarin tayo ng Panginoon. Ikatlo, ang tema ng ating iglesia ngayon ay Mission Day,
our journey together. Makibahagi po tayo sa misyon ng Panginoon. Magsama-sama tayong isa katuparan ang misyon ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Sa mga oras na ito, tayo po ay dadako sa ikatlong wika ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At tayo po ay sabay-sabay na magbuklat ng ating banal na kasulatan sa 1:19, 26 hanggang 27. At sabayan niyo po ako sa inyong mga tahanan sa ating pagbabasa ng kanyang banal na salita. At ito po ang sinasabi. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Tayo po yumuko at sa mandaling manalangin. Aming Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito, patuloy ka po namin pinupuri, patuloy ka po namin sinasamba, Panginoon, at pinataas sa aming kalagitnaan. Dalangin namin, O Diyos, na mangusap ka sa buhay ng bawat isa. At dalangin ko, Panginoon, na basbasan niyo po, Panginoon, ang inyong lingkod sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin na may pagpupuri pa salamat sa matamis sa pangalan ng kanyang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang pag-aalaala sa hirap at sakit ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo ay magdadala sa atin sa mensahe at hamon na ipadama sa lahat ang pagkalinga. Sa paanong paraan ipadarama ang pagkalinga? Tutungayan natin sa ikatlong wika ni Jesus ang pagkalingang kanyang ginawa at ng kanyang alagad na si Juan. Kasama sa lakbayang Kristiyano ang kumalinga sa ibang tao, kaya't ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan ay may pamagat na lakbayin ng pagkalinga. Paano natin ipadarama sa lahat ang lakbayin ng pagkalinga? Ang ating bansa ay nasa ilalim pa rin ng Enhanced Community Quarantine. At mga kapatid, tayong lahat ay apektado na sa nangyayaring ito sa bawat sa atin. Ngunit ano nga ba ang nais ng ating Panginoon na ituro sa bawat sa atin upang maipadama natin ang ating pagkalinga sa bawat isa? Ang una po ay ating buksan ang ating mga mata sa nangangailangan. Naging bukas na aklat ang buhay ni Jesus sa loob ng kanyang 3 taong pagmiministeryo. Sa iba't ibang kaparaanan, naipamalas niya ang kanyang bukas palad na pagtulong. Hindi siya naging bulag sa pangangailangan ng mga tao. Siya ay nagpakain ng libu-libong tao, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng masasamang espiritu, at minsan di bumuhay ng patay, at nangaral sa mga tao. Hanggang sa pagkakabayubay sa krus, nakita pa rin niya ang pangangailangan ng kanyang inang si Maria. Sa pagiging balo nito sa mga pagkakataong iyon, ay pinagkatiwala niya ang kanyang ina sa kanyang pinakamalapit na alagad na si Juan. Sa kabila ng hirap ng kanyang dinaranas sa mga oras na iyon, ang kanyang pagkalinga sa kanyang mahal sa buhay ay kanyang ipinadama at patuloy nating nakita. Naging bukas ang kanyang mga mata sa pangangailangan ng kanyang inang, si Maria. Sa bawat pagbukas ng ating mga mata, hinahanap ba nito kung sino ang ating tutulungan at pagpapakitaan ng pagkalinga? Nakikita ng ating mga mata ang mga nangyayari sa paligid. Hindi tayo bulag. May mga taong nangulila, may mga nagkakasakit, naggutom, at may mga nawawala na ng pag-asa. Sa mga kalagayang ito, hanggang tingin na nga lang ba tayo? Ano ang hamon ng ating Panginoon sa bawat sa atin? Ano ba ang nais ng Panginoon na gawin natin upang tayo ay makatulong sa mga taong nasa paligid natin? Ang buhay Kristiyano ay hindi aleluya lang. Sabi ng isang awit, Kristyanong Yemelip, maging totoo nawa sa atin ang ating inaawit. Pag-ibig ang nagahari bawat saglit. Paano nga ba natin maipadarama ang ating pag-ibig sa bawat sa atin, sa ating mga kapatid, na lalong higit ay lubos na apektuhan ng ganitong krisis ng buhay? Hindi na natapos sa pagbukas ng mata sa pangangailangan ng iba, kundi susundan ito ng paghahanda. Kasabay ng pagbukas ng ating mga mata, kasunod nito ang ating paghahanda at pagkilos upang tayo ay makaalala at makapagpakita ng pagkalinga sa ating mga kapatid. So paano natin maipadarama ang lahat ng lakbayin ng pagkalinga? Una, ibukas natin ang ating mata sa nangangailangan. At nakakatuwa mga kapatid sapagkat ating kinikilala ang lahat ng mga tao na kung saan
ay nangunguna para sa mga donation drive upang makatulong sa mga nangangailangan nating mga frontliners, sa ating mga kapatid na sa ating mga paligid. At ito ay isang pagpapakita, no, ng pagkalinga na kung saan nais ng ating Panginoon na ipadama natin sa ating mga kapatid. At gayon din ang ating iglesia. Meron tayong Yemilit COVID-19 response na kung saan patuloy na makakatulong sa ating mga church workers at sa ating mga kapatiran at sa iba't ibang iglesia ng ating Yemilit. At ang ikalawa na mga kapatid, ihanda ang puso't isip sa pagkalinga. Kasabay ng ating pagbubukas ng ating mga mata, nandun yung puso natin at isip sa ating pagkalinga. Sa loob ng 3 taon na nakasama ni Juan si Jesus, ay marami na siyang nakitang pagtulong ni Jesus sa iba. Naihanda na siya sa ganoong ministeryo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya. Ang puso't isip ni Jesus ay nakahanda na, kaya inihanda niya rin ang kanyang mga alagad. Inihanda rin niya tayong lahat sa pamamagitan ng mga paala-alang ating naririnig. Mayroon tayong mga resources para makatulong, ngunit kung hindi naman handa ang ating puso't isipan, hindi magkakaroon ng kabuluhan ang lahat ng ito. Walang mangyayaring kaganapan, walang mangyayaring pagkalinga. Humingi ka ng tulong sa Diyos upang maihanda ka at maging bukas palad sa pagtulong. Hindi upang ikaw ay maitanghal o makilala, bagkus upang maipadama mo ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. At sa lahat ng ito, sa pamamagitan ng iyong pagkalinga. Sa isang paligsahan, mayroong paghahandang ginagawa upang maging mahusay. Ganoon din sa ating buhay Kristiyano. Inihahanda tayo sa iba't ibang paglilingkod. Dumaraan tayo sa iba't ibang pag-aaral at pagdalo sa mga fellowships, seminars, training, Sunday school, maging ang ating pakikinig sa linggong pagsamba, upang ma-enhance tayo at maihanda sa pagganap ng tungkulin ng isang Kristiyano. At ang isa nga sa programa ng ating iglesia sa kalaganapan ay ang Yemilit Discipleship Journey. Ito ay isang kasangkapan upang tayo ay may iisang susundang programa at ang mga aralin na hangad na makamit ang kaganapan ng paglago. Matapos makita ang pangangailangan ng iba at maihanda ang puso't isipan, oras na upang tayo ay kumilos. Paano ipadarama sa lahat ang lakbay ng pagkalinga? Una, ating buksan ang ating mga mata. Pangalawa, ating ihanda ang ating puso't isip sa pagkalinga. At ang ating ikatlo ay ating ipadama ng buong kaya ang ating pagkalinga. Naipadama ni Juan ang pagkalinga sa ina ni Jesus na si Maria. Nanirahan si Maria sa tahanan ni Juan. Pinapalagay na patay na si Jose na kanyang asawa sa panahong iyon, kaya't nooy biyuda na si Maria at nangangailangan ng pagkalinga. Kung ating babalikan, taong 2016, naging tema ng gawain ng mga manggagawa, ang kamanggagawa ko, kalinga ko. Sa ganitong diwa ng tema, nag-aatid ito sa atin na bawat isa sa atin ay nangangailangan ng pagkalinga. Naipadarama ba natin ang pagkalinga sa mga manggagawa at kapatiran? Minsan ba nating nakamusta na ang ating mga manggagawa, lalong higit sa mga oras na ito? Sa mga manggagawa, naipadarama mo ba ang pagkalinga sa iyong kapwa manggagawa? At sa mga kaayod na iglesia na iyong kinabibilangan? Maraming mga paraanan. May Facebook tayo, may Messenger, may Twitter, may mga DMs at iba't iba pang mga kaparaanan kung saan pwede nating magamit upang maabot ang ating mga pinapastol. Inatasan tayong mahalin ng Diyos ang buong puso, kaluluwa at lakas at mahalin ng kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kasama sa ating lakbayin bilang isang iglesia at disipulo ay ang magmalasakit, magdamayan at umunawa sa kalagayan ng iba. Kung meron naman tayong mga resources, kung tayo naman ay kumpleto sa ating mga pangangailangan, ating ihanda ang ating mga sarili, ipanalangin natin sa ating Panginoon na magamit tayo upang maging pagpapala naman tayo sa iba. Sa oikos kaanig at natangkilik ng marami sa loob ng ating iglesia, malaki ang naitutulong nito upang mapagtibay ang relasyon ng bawat isa. Gayon din ang ating family altar, ang gabi-gabing pagkasama-sama ng bawat pamilya, na kung saan
unti-unting naibubukas natin ang ating mga sarili sa bawat isa, sa bawat kaanib nito. Magkaisa tayo sa paglalakbay na nagkakalingaan sa isa't isa. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, sa ating pag-aalaala sa hirap at sakit ni Jesus sa krus, ay tumugon tayo sa tawag ng pagkalinga sa iba. Ituloy natin ang lakbay ng pagkalinga na sinimulan ng Diyos sa ating lahat nang inalay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Para sa ikaliligtas ng bawat sa atin mula sa kapahamakan at upang maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Nakita ng Diyos ang pangangailangan ng tagapagligtas sa sangkatauhan. Kaya sa ating mga munting pagkilos at pag-abot sa mga kamay ng mga nangangailangan, gawin natin ang ating buong kaya. Ihanda natin ang ating puso't isipan. Huwag tayong maging bulag sa ating paligid. Sapagkat mas nakahigit ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi dapat na natapos lamang sa pag-aalaala natin sa buhay na ipinamalas ni Jesus sa ating lahat, kundi maging sangkap ito upang maipadama natin sa lahat ang pagkalinga ng kanyang ipinaranas. Lakbayin ng pagkalinga mula sa 1:19-26 hanggang 27 ang ikatlong wika ng ating Panginoong Jesus. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Isang makabuluhang pagdiriwang sa ating lahat, sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ikaapat na wika ng Panginoong Hesus sa bundok ng Kalbaryo. Mula po sa Mateo 27:46 ay ito ang sinasabi. Na mag-aalas 3 ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lema sabachthani," nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Ang ating pong paksa sa ikaapat na wika ay atin pong pinapakamagatang lakbayin ng pagtawag sa Ama. Ang mga wika po o yung mga salita po o yung verse na ating binanggit kanina, kung mapapansin po natin, itong ikaapat na wika ng Panginoong Hesus ay punong-puno ng emosyon at punong-puno ng sakit at hinagpis sa mga panahon na iyon. Ang mga talataan din pong ito ay isa sa mga pinakamahirap na talakayin sapagkat ito ay mayroong theological implication pagdating sa kadyusan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng ilang mga kritiko o mga nagsasaliksik o tumitingin pagdating sa verse na ito ay sinasabi nila, bakit siya tumawag at nagsabi ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Si Jesus na bahagi ng tatlong persona ay tumatawag din sa Diyos. Naguguluhan ang kanilang isip sa mga persona ng Diyos bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang lakbayin pagkatapos ng pagtubos ay tumutukoy sa ating pagiging disipulo o alagad ng Panginoong Hesus, at ito ang ating lakbaying Kristiyano. Tignan natin itong ikaapat na wika. Ang emphasis ng talata ay hindi sa pagpapabaya ng Ama, kundi sa pagtawag ni Jesus sa Ama. At kung mayroon mang naisituro ang talataang ito, ito'y walang iba kundi ang katotohanang ang pagtawag sa Ama ay bahagi ng lakbaying Kristiyano. Ang isang malaking tanong sa atin ay, bakit ang pagtawag sa Ama ay bahagi ng lakbaying Kristiyano? Sa unang punto, sapagkat ang pagtawag ay nagpapahiwatig ng isang ugnayan. Kung tayo ay may sarili-sariling ugnayan sa ating mga pamilya, maaaring ito ay sa ating pamayanan, sa paaralan, o maging sa ating pinapasukan trabaho kung saan man tayo. Meron tayong relationship, iba-iba man ito ng anyo, ngunit masasabi natin na tayo ay maugnayan sa isa't isa. Ang sabi nga ng awitin ni Joey Ayala, ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Meron tayong relasyon sa isa't isa, gayon din ang sanilikha sa atin, at gayon din ang Diyos. Una ay nais nating sabihin na
Ang pagtawag ay nagpapahiwatig ng isa-ugnayan sapagkat ang pagtawag ng Ama ay nagpapahiwatig na mayroong ugnayan ng Diyos, ang Diyos Ama at ang ating Panginoong Hesus. Sa Ebanghelyo, mga kapatid, ay bukang bibig na ng Panginoon na ang layunin niya ay masunod ang kalooban ng Ama. Lahat ay maaaring tumawag sa aman sa Diyos, ngunit ang mga sumasampalataya at sumusunod lamang ang tunay na anak ng Diyos, o sinasabi natin na malalaman natin kung sino ang tunay na sumusunod sa Panginoon, ito lamang yung masasabi natin na may tunay may ugnayan sa Kanya. Ang sabi, hanggang huling sandali ng panalangin ni Jesus sa hardin ng Gethsemane, sa kabila ng hirap, ang wika niya sa Mateo 26:42, Ama ko, kung hindi po maaring maialis ang kopang ito malibang iinumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Hanggang sa mga sandaling iyon, mga kapatid, alam ng Panginoong Hesus ang darating na paghihirap sa Kanya. Ngunit ang Kanyang dalangin pa rin, masunod nawa ang kalooban ng Ama. Tayo, mga kapatid, bilang mananampalataya, ang tunay na ugnayan sa Ama ay tanging sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat, sabi sa Juan 8:42, si Jesus ay nagmula sa Ama, sapagkat siya yung ating tagapamagitan at tanging daan upang patuloy tayong magkaroon ng ugnayan sa Ama. Pangalawa, mga kapatid, ang sabi dito, bakit ang pagtawag sa Ama ay bahagi ng lakbayang Kristiyano? Sa pangalawang punto, ang sabi, ang pagtawag ay paglapit upang humingi ng kalinga. Ulitin ko po, ang pagtawag ay paglapit upang humingi ng kalinga. Madalas sa ating mga buhay ay binabanggit natin yung Diyos ko, Diyos ko. O sa palagian, ito yung nasasabi ng mga tao pag dumating yung punto na sila ay nahihirapan. Hinahanap-hanap natin ng Panginoon sa mga sandaling ito. Ang sabi, sapagkat ang pagtawag ay paglapit upang humingi ng kalinga. Sa mga panahon kung saan nais nating kalingain tayo ng Panginoon, kung saan nais nating lumapit sa Kanya, dito natin maririnig yung Diyos ko, Diyos ko. Ang Panginoong Hesus, habang siya ay nakabayubay sa krus, ay humihingi siya ng kalinga sa pinakamabigat na sandali ng kanyang misyon. Sapagkat sakbat niya sa kanyang balikat ang bigat ng kasalanan ng buong sanlibutan, dahil sa siya ay tinuring na makasalanan bilang pag-ako ng kasalanan nating mga tao. Siya ay nagnanasa ng presensya ng kanyang Ama. Gayon din sa ating lakbayang Kristiyano, tayo ay maaaring tumawag sa ating Ama sa langit. Hindi upang iwasan ng mga pagsubok, upang idalangin natin na sa kahit anong mga pagsubok na ito ay ating malampasan at mapagtagumpayan. Katulad ng ating nararanasan ngayon, saan man tayong lugar naroroon, ay apektado tayo ng COVID-19. Tulad ng Panginoong Hesus ang kanyang dalangin at nagpapahiwatig ng kanyang mga tinura na Diyos ko, ay patuloy na paghanap ng kalinga sa ating Diyos Ama. Ang tanong, bakit ang pagtawag sa Ama ay bahagi ng lakbayang Kristiyano? Sa pangatlong punto, mga kapatid, ang sabi, ang pagtawag ay pag-angkin ng pagtatagumpay. Sa panghuli, ang pagtawag sa Ama ay bahagi ng lakbayang Kristiyano. Una, sapagkat ang pagtawag ay pag-angkin ng pagtatagumpay. Malapit na maganap ang hula at ang pagtubos ng Diyos sa sangkatauhan. Ang pagtawag ng Diyos Diyos ko, o ng Diyos ko, ay isang malaking hakbang at pahiwatig na malapit ng maganap at magtagumpay ang kanyang misyon. Marapat nating patuloy na angkinin ng pagtatagumpay ng Diyos dahil sa kahuli-hulihan, sa labanan ng mabuti at masama, ang tiyak na magtatagumpay ay ang Diyos. Ang pagtawag ng Panginoong Hesus sa Ama ay pag-angkin ng tagumpay. Ang sabi nga po sa Apostles' Creed, o mas kilala natin na ang sumasampalataya,
Sa ilang bahagi ito ay nagsasabing, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, namatay at nilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at upo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, bilang mananampalataya, palagi tayong tumawag sa Ama sa pag-asam ng dakilang pag-asa ng pagtatagumpay. Sapagkat may pangako ang Diyos sa kanyang pagbabalik ay permanente o sapat at ganap na ang ating kalagayan at ang ating katayuan. Sa pagkatapos, mga kapatid, ay pinag-aralan natin ang pagtawag sa Ama ay bahagi ng lakbayang Kristiyano sapagkat nagpapahiwatig ito na ugnayan, pagtawag upang tulungan o yung kalingain at pag-angkin ng tagumpay. Ano yung dapat nating gawin sa mga katotohanan ito? Una ay pasalamatan natin ng Panginoon sa kanyang mga sakripisyo sa pamamagitan ng ating mga panalangin. At sa huli, yung itong sakripisyong ito, mga kapatid, ay taos-puso nating ipaglingkod sa Kanya. Hindi lamang sa Kanya, sa ating iglesia at sa ating mga kapwa. Patuloy na yung ating buhay bilang Kristiyano ay maranasan hindi lamang ng ating mga pamilya, kundi ng mga taong nakapaligid sa atin. Nawa sa ika-4 na wika, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Maranasan natin ang patuloy na kalinga ng Panginoon. At ang patuloy na pagtubos ng Panginoon, lahat ng kanyang sakripisyo, ay patuloy nating pagnilay-nilayan at pahalagahan sa atin pong pag-alaala ng 7 wika o huling 7 wika ng ating Panginoong Hesus. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí.
Magandang umaga po. Tayo po ngayon nasa ikalimang wika na ng ating huling 7 wika ni Jesus na matatagpuan po natin sa aklat ng 1, chapter 19, verse 28. Sabi po doon, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuwaw ako. At ang ating mensahe ay pinamagatan po natin na lakbayin ng pagtugon sa pangangailangan. Ang pagtugon sa pangangailangan ay bahaging lakbayin po ng pamumuhay Kristiyano. At sabi nga, bago mamatay ang Panginoong Hesukristo, doon sa krus ng Kalbaryo ay nag-iwan po siya ng salita na magbibigay pong hamon. Magbibigay pong hamon sa ating buhay paglilingkod. Kaya po ngayong umaga ay tignan po natin ano po yung pagtugon sa pangangailangan. Bakit po ang pagtugon sa pangangailangan ay bahagi ng pamumuhay Kristiyano. Sapagkat, sabi doon, sapagkat ang pagtugon sa pangangailangan ay pagtupad sa sinasabi ng banal na kasulatan. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay na may kinalaman po sa pagliligtas. Kaya naman po, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, nauuwaw ako. Sabihin po ng Panginoong Jesus na ang salitang nauuwaw ako, isa po itong pagpapahiwatig sa kanyang pagkatao. Normal po na makaranas si Jesus ng pagkauwaw, hindi lang dahil sa kanyang pagiging tao, dahil na rin po sa kanyang mahabang paglalakbay doon po sa krus ng Kalbaryo. Ang pagkauwaw po ng Panginoong Hesus ay nagpapakita lamang po ng kanyang pagiging laman. At katulad nga po ng mga naunang pahayag, ito ay kanyang piniling gawin. Ito ay kanyang piniling gawin. Alam niya na sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, ang kaluwalhatian ng Diyos ay higit na maitataas po. At gusto ko lamang din po na idagdag ang mga talatang ito sa Colossus chapter 1 verse 19 to 20. Ang sabi doon, sapagkat minarapat ng Diyos na buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, at sa pamamagitan ng anak niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aali ng anak ng Kanyang dugo sa krus. At dito napatunayan lamang natin na sa kanyang sinabi na naganap na ang lahat ng bagay, ibig sabihin ng misyon niya sa lupa, sa sanlibutan, ay naisakatuparan niya ang lahat na dapat niyang gawin. Sabi nga ay mission accomplished. Siya ay Diyos, ngunit hinubad niya ang pagka-Diyos upang tanggapin ang dusa ng kamatayan bilang tao. At sa panahon po natin ngayon, ano po ang implikasyon nito para sa atin? Sabi nga, tulad ni Jesus, isa sa kanyang mga misyon ay tulungan ng mga taong nangangailangan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Tayo po, nagagawa na po ba natin to ipadama sa iba, lalo na po dito sa mga nangangailangan? Mga magulang at kapatid, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa sa atin. Tayo ay nabiyayaan na maging bahagi ng kanyang kaharian. At huwag po tayong mag-alinlangan na ipakita ito sa mundo. Kagaya po ng sinasabi sa Mateo chapter 25:40, sinabi po ng Panginoong Hesus, anumang gawin ninyo para sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ang ginagawa ninyo para sa akin. Kaya nga po, ay sa ating buhay, pagtatagumpay, sa lahat ng bagay, mahalagang maibalik po natin sa Diyos ang lahat sa pamamagitan po ng pagpupulit, pasasalamat, at sa pagtugon po sa pamamagitan ng sa pangangailangan, hindi lamang po sa pansarili, pagtugon po sa hindi lamang po sa pangangailangan ng pansarili natin, kundi lalo na po dun sa higit na nangangailangan. Kaya nga po ang pagkauhaw ng Panginoong Hesus sa krus ay nagpapakita ng kanyang pagiging tao, ay reflection din ng pagkauhaw sa mundo sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa atin po itong ihatid at ipakita sa kanila. Sabi nga, mula noon hanggang ngayon, na mamalas po natin na natiling tapat ang Panginoon. Kaya po, ipaubaya po natin sa Panginoon ang lahat po ng ating mga pangangailangan. Saan po natin ang kanyang kasagutan ayon po sa kanyang kalooban. At hindi po siya nagkulang kailanman. At sabi nga, higit sa lahat sa kanyang mga lingkod, mula noon hanggang sa kasalukuyan.
Kaya nga po, ay sama-sama natin tuparin ang misyon ng Diyos sa pamamagitan po ng pagtugon sa pangangailangan ng ating pamilya, ng ating kapwa, upang matugunan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Isang maligayang araw po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus. God bless. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga nakikinig at nanonood ng programang ito. Muli sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa naganap sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo sa bundok ng Kalbaryo. Nasa ika-6 na wika tayo. Sabi po sa talata sa kasulatan sa Juan 19:30, nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Niyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Mga kapatid at mga magulang, muli po nating balikan ang buhay ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nasa Getsemani. Doon sa pagkakataong yun, mga kapatid, sinabi niya sa kanila, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan niyo ako sa pagpupuyat. Nasulat po ito sa Mateo 26:38. Ang ibig sabihin ng Getsemani ay oil press. Ito'y lugar kung saan kinakatas ang ulibo upang kunin ang langis nito. Kaya't ang Getsemani experience ay isang napakahirap na karanasan na uuga sa pinakapundasyon ng ating pananampalataya. At ito isang karanasang maaring maglapit o maglayo sa atin sa Diyos. Ano ang Getsemani ni Jesus? Siya'y nahaharap sa kanyang kamatayan. Siya'y nakatakdang magdusa at mamatay alang-alang sa iba. Mayroon pa bang Getsemani na higit dito? Ang ating Panginoong Hesus ay nanalangin sa kanyang Ama ng 3 ulit upang gawin at tuparin ang iniutos ng Ama sa kanya, na akuin o tubusin ang kasalanan ng lahat ng tao na nagkasala sa Ama. Siguro po, pwede itong mangyari sa isang tahanan na ang kanyang anak ay nakagawa ng kasalanan. Ang ginawa ng kanyang tatay, siya ang umako ng kasalanan para hindi na maparusahan ng anak. Ngunit yung akuin mo ang kasalanan ng lahat ng tao, napakahirap gawin at wala namang siyang kasalanan. Ang kauna-unang ginawa ni Jesus upang harapin ang kanyang Getsemani, ang saro ng kanyang pagdurusa, ay humanap ng tahimik na lugar upang manalangin. Isinama niya ang 3 alagad. Sa panahon ng ating Getsemani experience, kailangan natin ng support community, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, upang makipagpuwet sa atin, upang samahan tayo sa panahon ng ating pagdurusa, pagdadalamhati. Ang sabi rito, pagdurusa at pagdalamhati, yan ang ginawa ng Panginoong Hesus sa panahon natin ngayon. Dito sa ating bansa at sa buong daigdig ay dumaranas tayo ng isang uri ng virus na laging nakaabang sa atin. At sa buong daigdig ay kumalat na. Dito kailangan natin ng pagkakaisa, pagtutulungan at damayan. Hindi lamang sa kahirapan, kundi sa salot na hindi natin nakikita at nakamamatay at marami na ang pinatay. Kailangan natin ang kasama upang makatulong o magkatulong-tulong tayo na manalangin sa Diyos upang tayo maligtas sa salot na nakamamatay. Sa panahon ng kanyang mabigat na pagsubok, kailangan din ni Jesus ang kasama o ng karamay. Kung kinakailangan yun ni Jesus, lalo natin yung kailangan. Ngunit malungkot ang mga inaasahan ni Jesus na darami sa kanya, pawang nakatutulog. Kaya tinanong niya sila, talaga bang hindi kayo mga puyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Kaya po nangyari sa mga bagay na ito
Marami sa mga tao ang nagwawalang bahala na ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ang utos huwag lalabas kung hindi kailangan. Naka-standby sa labas ng bahay, nagkalat sa kalsada, walang suot na face mask, at tabi-tabi pa kung mag-usap-usap. Ang sabi rito sa Josue 1:5, hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Ito ang katiyakan na kasama natin ng Diyos, maging sa ating Getsemani. Ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Narito ang tunay na kaibigan na sa lahat ng panahon at pagkakataon ay hindi nakalilimot. Hindi siya siya ay si Jesus ang ipinako sa krus na dapat nating lapitan, humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, sa Kanya tayo manalangin. Ang sabi na ganawian ng buhay si Jesus na nagkatawang tao upang ipadama sa atin ang Kanyang awa at habag dahil sa ating mga pagsuway. Naganap na ang mga kasaysayan na hindi na mawawala sa isipan at buhay ng mga tao. Naganap na ang pangako ng Diyos sa mga tao, ang pagliligtas niya sa buong sanglibutan. Kailangan lamang matuto tayong lumapit, humingi ng kapatawaran, manalangin sa Kanya, at tayo tatanggap ng kapatawaran at higit sa lahat ay ang kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po dahil sa inyong dakilang pag-ibig sa amin ay inyong pinadama at pinagkaloob, O Diyos, ang inyong buhay upang ang tao ay maligtas sa kasalanan. Tulad ng ginawa mo, Panginoon, kung walang ipinanganak, walang nabuhay at namatay at muling nabuhay, ay walang pag-asa ang mga tao. Wala kaming pag-asa, Panginoon, na mayroon kaming buhay sa kabilang hanggan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyong dakilang pag-ibig ito na sana, Ama, patuloy naming maranasan ang pagkapal at biyaya na Ikaw lamang, O Diyos, ang makapagkakaloob sa amin ito. Ito po ang aming dalangin pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang ikapitong wika. Sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Ang ikapitong wika ay may paksang lakbayin ng pagtitiwala sa Diyos. At ang ating teksto ay masusumpungan sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 23, talatang 46, ganito ang sinasabi. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Pagpalain ng Diyos ang mga salita na ngayon ng umaga ay ating pagbubulay-bulayan. Ang mga lakbayin natin sa buhay ay tunay na napakahalaga. At itong huling wika ng ating Panginoong Jesucristo is a travel the road with faith.
Ito ang ating paggugulay-gulayan. At sa tagpo na kung saan ang Panginoong Hesus ay nagbigkas ng mga wika sa una hanggang ika-6 na wika, itong ika-7 wika ay binanggit niya o kanyang sinambit sa dilim. Pagkatapos na bigkasin ito ay nalagutan siya ng hininga. Paano nga ba tayo magtatalaga ng buhay at paglalakbay na mayroong pagtitiwala sa Diyos, pagtitiwala kahit anong daan ang tahakin, pagtatagumpay ay kakampi. Tingnan natin isang mahalagang bagay sa maraming mga tinalakay ng mga naunang mga wika ng lakbayin natin sa buhay. Isang bagay ang pinakamahalaga ngayon na ating tingnan, it is the devoting ourselves in the mission of God. Ito ang misyon, pagtatalaga natin ng ating mga sarili sa misyon ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay ibinigay ang kanyang buong buhay para tuparin ang misyon na iniatang sa kanya ng Panginoon. Ang misyon na ito na kung saan ito rin ang ating pinakang tema sa taong ito na ating lalakaran, na pinakamahalaga sa lahat ng mga tagubilin ng ating Panginoon. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ay tinagubilin niya ang dakilang atas na humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga bansa, at pagbabautismohan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. At sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mga panahon. Yan po'y maliwanag sa Ebanghelyo ni Mateo, kabanatang 28, talatang 11-20. Ipinakita ni Jesus ang kanyang ganap na pagtupad ng kanyang misyon, ng pagsuko niya sa Ama, ng kanyang huling saysay bago ang kanyang kamatayan. Mga kapatid, isa sa napakahalagang bagay na itong misyon na ito ng Panginoon, habang tayo nabubuhay, habang tayo may lakas, habang nakikita na natin ang mga palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Napakahalaga na ating samantalahin din ang pagkakataon na maipangaral natin ng buong kalakasan, buong tapat, itong lakbayin ng pangangaral, yung pagtatalaga ng ating sarili sa misyon ng ating Panginoon. Mga kapatid, marami na tayong plinano, marami na tayong mga pinag-usapan, marami na tayong mga naiisip na mga bagay ukol sa misyon at sa katagumpayan ng lahat ng ito. Ngunit kung minsan ay tila baga na nanatili tayo sa mga programa, na nanatili tayo sa mga nakasulat lamang ng mga programang pagmisyon. Minsan tayo po ay nananatili lamang sa pagnanasa, mga naising pagsunod. Yes, ito'y mahalaga. Ngunit higit na mahalaga dito ang makita ng Panginoon ng katuparan ng kanyang mga tagubilin, implementasyon ng kanyang mga itinagubilin sa atin, lalo higit itong dakilang atas. Nawa sa ating paggugulay-gulay ng mga mensahe ngayong umaga, na ating napakinggan ang 7 wika na ito. Mahalaga naman ngayon ang ating ipamuhay. Pasimulan natin ang ating mga gawain pagkatapos ng ating pinalalagyang krisis na ito. Unang ating community enhanced quarantine ay magpagpasimula na tayo sa gawain ng paghayag ng pag-misyon. Mga magulang at mga kapatid, ang misyon ng Panginoon, ang biyaya at karunungan ng Diyos ay laging ibinibigay sa atin, ibinubuo sa atin. Ngayon naman ating sikapin, ating gawin na may sakatuparan ng misyon ng Panginoon. Sa umagang ito, sa ating paggugulay-gulay,
Ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na sentro ng tagubilin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos, magandang umaga po sa bawat isa sa atin.
At ngayon, mga minamahal na mga kapatid, inyong tanggapin ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Amang suma sa mga langit, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kanyang patuloy na pakikipisa ng tanglaw o kaaliwan, ang subaybay at ang pag-iingat ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumagana sa inyong lahat mula ngayon at magpakailan pa man. Amen. Amen.